Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po natin dakuan ang ating balitaan ay na-monitor po natin itong wastewater spill sa Bais City, Negros Oriental, kung saan ay nakita natin na actually nagdeklara na po ang Bais City ng state of calamity dahil po dito sa wastewater spill. Kaya naman makikibalita po tayo live via Zoom kay OIC Regional Executive Director Charlie Fabre ng DENR Negros Island Region para po dito sa Tanyon Strait Protected Seascape Molasses Spill Update. I-welcome na po natin sa programa. Magandang araw po sa inyo, OIC Regional Executive Director Fabre. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service, sir. Hello po, Executive Director Fabre. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po. Naririnig niyo po ako? Tika mo na, ma'am. Yes, ma'am. Naririnig kita, ma'am. Okay. So, yun nga, makikibalita kami sa inyo for the Tanyon Strait Protected Seascape Molasses Spill. Una muna, please educate us po, Executive Director Fabre. Sinasabi po kasi ng ilan sa ating mga netizens sa social media na ethanol spill ang nangyari sa Bais City, Negros Oriental. Pero ayon po sa opisyal na pahayag ng DENR, ito po ay molasses spill. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Una, ma'am, ang nag-spill is yung spent was or stillage, no? Mm-hmm. Yung process kasi, ma'am, from sugarcane, i-process natin ang sugarcane, i-crush, magkakuha tayo ng sugarcane juice. No? Okay. Yung when cane stalk pass through the extractor, ikukulikta natin yung juice, tapos papasok siya sa fermentation tank. Okay. Where, tapos lagyan ng fermentation process produces ethanol. Mm-hmm. Yung leftover is a fibrous residues called bagasi, yung with about 40 to 50% moisture content. And the fermentation broth containing approximately 5 to 12% ethanol by weight, Okay. which is now called beer. Mm-mm. In distillation process, the ethanol is recovered and liquid residues known as vinasse or stillage or distillery spent was. Yung distillery spent was, ang byproduct doon, ay ang composition doon is a molasses sludge, phosphorus, sulfates, and other inorganic compounds. Mm-hmm. It is acidic and it can increase oxygen demand with it decomposes, potentially reducing oxygen levels in the aquatic ecosystem. So yung lumalabas doon, hindi
ethanol kasi ang ethanol is a planta Yes. Nandoon sa planta. Nasa lagun ngayon is yung spent was na may samang majority of kung doon sa area is portion is molasses. Mhm. So yun ang lumalabas doon sa Tanyon Strait. Ayun. Ayun, so malinaw po yun para sa mga nagpapakalat ng balita dyan na ethanol spill. Malinaw po mula sa ating Department of Energy or Department of Environment and Natural Resources o DENR, Negros Island Region o IC Regional Executive Director Fabre na magkaiba po yun, yung ethanol at molasses. Ito pong spill na ito ay molasses spill, hindi po ethanol spill. Ngayon, Hindi molasses, totally molasses is spent was. Ang majority lang doon, ang portion doon is molasses. Pero may tubig, may other mga sa processing kasi may lalabas na doon na mga but majority of the spent was is mayroong molasses. Tapos Okay. may water and other liquid that is deposited to the lagoon. Mhm. So maraming substance ito pero sabi ni Sir, majority po ay molasses. Ngayon, Sir, batay po sa datos ng DENR, gaano po karami ang nag-leak na wastewater sa Baes Bay, molasses wastewater sa Baes Bay at gaano po kalawak ang apektadong lugar? So far, no, based sa area, we have approximately 250,000 cubic meters of wastewater na napunta doon sa North Baes Bay, no? Mhm. And potentially affecting about 382 hectares of marine areas across 13 barangays of Tanyon Strait protected seascape. Okay. So based on the commitments made by the URC, it is ongoing activities to seal off the collapsed earth dike and to submit the daily progress to the DNR on compliance activities. Ayun, may daily progress report naman pala. So 250,000 cubic meters po yung molasses wastewater na nag-leak sa 382 hectares. Sakop nito, sabi ni Sir, is around 13 mga barangay. Sir, kasalukuyan na pong isinasa ilalim ng DNR sa containment measure yung molasses spill. Paano po isinasagawa yung containment measure na ito, Sir? Una, inayos immediately upon the incident, immediately ni-repair natin yung dike na nasira. No? Okay. So sa ngayon, based ng submission ng URC at saka minonitor sa ating tauhan, it's about 80% na yung na-sealed yung nasira na dike. So hopefully within today or ang promise kasi by November 4, November 4, Yes. matapos nila yung 100% yung pag-seal na nasila na dike. Okay. Ayun, so at least meron po tayong timeline na sinusunod para po talagang mag-materialize yung containment measure. Sir, bahagi po ba ng Tanyon Strait Protected Seascape ang Baes Bay? Yes ma'am, no? Part siya ng Tanyon Strait Protected Seascape ang Baes Bay. Sir, dahil protected seascape po ito, paano po natin matitiyak na ligtas ang proseso ng containment, lalo na po sa ating aquatic ecosystem, sir? Actually, sinisigurado kaya sinisil din natin yung nasira na dike, tapos nag-issue tayo ng CDO, yung EMB, para i-stop yung operation sa ethanol factory. So Okay. walang operation, so walang tatagas na waste, no, or papasok na wastewater doon sa lagoon, no. Okay. Pangalawa, nag-issue na rin ang protected area, yung PAMO, protected area superintendent dito sa Dumaguete for a violations of the protected seascape. So yun, tapos si Mayor ng Baes. City nag-issue din ng closure order ng factory. So para
hindi makapag-operate, so wala siyang additional wastewater na papunta doon sa lagoon, no? So Okay. yun ang mga hakbang na tinututukan ng DNR. Pero ang pinaka-importante yung closure ng dike. Yes. Kasi nga kahit kung hindi ma-close, baka may ulan, madagdagan na naman yung spillage doon sa bay. Mm-mm. So in fact, based ng projection, parang may typhoon papunta dito sa Negros Island region. Ayun. So, closure ng dike and at the same time, closure po ng operation para wala na din pong karagdagang wastewater spill. Sir, nakita namin sa mga larawan na kumakalat sa social media at kulay pula po talaga yung bay, yung dagat, yung kulay niya talaga po ay pula. Gaano po katagal bago po bumalik ito sa yung normal na kulay, yung tubig dagat? Normal talaga, pula siya, ma'am. Medyo pula, ma'am, kasi nga molasses, no? Yes. While mag-dilute siya, ma-mix sa water, so mag-dilute, hopefully, kung mabigat yung molasses, baka mag-settle down sa seabed, Mhm. so maka-standby doon. But again, depende on how fast, how the current of water there in the Bais Bay to wash out the molasses, no, or the spilled materials doon sa ano. So yun ang tinitingnan natin, yung movement ng current at saka yung how fast these materials can be diluted by river, Mhm. by the water. So yun, ma'am. Pero hopefully, no, Yes. faster yung Pag-dilute o pag-dilute pagtunaw. ng water. Mm. Or again, we engage Silliman University to study the possibility of what rehabilitation plan should be made to make it faster yung solusyon doon sa pag-alis or pag-dilute ng molasses na nasa seabed ngayon. Yes, kasi po yung mga netizen talagang nung nakita yung picture na pula, sabi nila mistulang Red Sea daw. So medyo nabahala po yung iba. Pero yun nga, pinaliwanag nyo na ito po. By the way, sir, nabanggit nyo kanina yung mga contents ng pagdidistill, merong ethanol, may residue, molasses, ganyan. Dahil po talagang isinasali talaga yung ethanol, medyo may nagtatanong po na iba dito, flammable daw po ba yung molasses at maituturing daw po ba itong fire hazard, sir? Sa palagay ko, hindi siya hazardous, ma'am, kasi Okay. what Sige, yun po ang gusto sa namin malaman. biodegradable materials yung molasses, no? It's an organic materials Mhm. with moisture content. Okay. Iba yung ethanol, no? Kasi Yes, yun nga doon sa po. factory yun, but for the molasses, hindi siya hazardous hindi siya flammable. Hindi siya Okay. flammable po. Fire hazard. Okay, ayun. Kasi yung iba parang nag-a-advance na lang, iniisip baka po magliyab, ganyan. So nag-worry sila. So at least yun po malinaw. And ito naman po, nakuha naman po natin yung mga dapat na panagutin or ano yung accountability dito. Ang DENR po kasi ito po ba yung nagbibigay ng Environmental Compliance Certificate at iba pang permit dito sa company, yung Universal Robina Corporation? At kung gayon man po na DENR ang nagbibigay ng EEC, ay mabibigyan pa po ba yung URB sa hinaharap? Sa ngayon, malaki ang pananagutan ng company, no? Yes. Kaya although the EMB issued ECC for the distillery, the ethanol factory, tinitingnan ngayon, no, nag-issue ng bagong issuean ang ini-review yung issued ECC ng Okay. URC. Anong tinitingnan doon ko yung mga violations, no? So Mhm. pangalawa nga, nag-issue din ang Protected Area Management Office for the violations also of the Protected Area Act, no? 11.038. So, yun. Tapos yun na nga, tinitingnan din natin ang ibang anggulo, kaya we organize a team to look into other possibility of violations so that case build up kami ngayon para papanagutin yung
responsible company of the incident. Mm-mm. Executive Director, karagdagang tanong po kasi yung idinadahilan daw po ng kumpanya sa pagkasira ng wastewater lagoon o yung dike wall ba yun? Kaya nagkaroon ng spill ay yung pagguho daw dahil sa ulan at lindol. Ngayon, paano po tayo makapagtatayo ng mga climate resilient na infrastruktura para po maiwasan yung madaling pagkasira pag may lindol at malalakas na ulan, sir? Sa tinitingnan ng anggulo ng DNR, yung claim ng company na yung ang lindol is one of the contributory but tinitingnan ng DNR. But based on the incident, 24 ng October, continuous yung ulan. So 24, 25 and then sa 26 kaya bumigay siguro sa kabigat ng water na deposit doon sa lagoon, bumigay yung dike. But again, we need to collaborate, kaya maganda kami ng investigation if really that is what is happening during the time. So hindi naman kami kaya tinitingnan natin yung anggulo. But Ayun. again, we will look for experts on about that allegations of the company. Yan. Syempre, hindi naman po natin ipipreempt yung investigation. Ang mahalaga ay sina Sir nag-iimbestiga po rito. Ano na po ngayon ang priority ng DNR, lalo na po sa hakbang na patuloy na pagprotekta sa Tanyon Strait Protected Seascape, Sir? Of course, yung priority natin is yung environment, yung karagatan. Yes, sa doon. But DNR. again, Opo. we continuous impose the closure, yung distillery muna to make sure that walang additional liquid waste. Okay. Pangalawa, engage namin yung expert like Silliman University and other expertise from the other university to look for the possible rehabilitation aspects on the bay, para Opo. madali, again mabigyan natin ng rehabilitation and immediate response para may matulungan natin yung mga fishermen who is dependent on in the coastal areas ng Manila Bay. Yes. So Bais Bay pala. Bais, Sorry. yes. Okay. Bais Bay. Sige po, maraming salamat sa update, sir. Ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Mukhang nawala si sir. Ang mensahe po, ma'am. Yes po, ang final message na lang po, sir, sa ating mga tagapakinig. Ika muna. Ito, ma'am. The DNR will review again the para sa publiko yung for the public, the DNR is leading the actions toward the full recovery as well as the accountability. We reaffirm our commitment to upholding the environmental laws and holding all responsible parties accountable and restoring the ecological integrity of the Tanyon Strait Protected Seascape. We assure the public that comprehensive monitoring and rehabilitation efforts are ongoing to protect marine biodiversity and support the communities affected in this incident. We commission Silliman Universities and other expertise, hopefully to provide best solutions and can prepare a comprehensive rehabilitation plan of the coastal and marine ecosystem of Bais Bay. We will continue to keep the public informed and we regularly updates the incident so that the public knows what is happening in the ground. Thank you, ma'am. Thank you po, sir. Maraming salamat po sa inyong oras at pagbibigay sa amin ng impormasyon hinggil po dito sa Tanyon Strait Protected Seascape Molasses Spill. Maraming salamat po and mabuhay po kayo, sir. Thank you po, ma'am. Good noon.
Yan po si Officer in Charge o IC Regional Executive Director Charlie Fabre, DNR Negros Island. Tungkol po dito sa update niya sa Tanyon Strait Protected Seascape wala sa spill na yun nga nakita natin pulang-pula po yung tubig doon at medyo yung ibang netizen ay nabahala dahil dito po sa mistulang Red Sea. Sa pagpapatuloy po na ating balitaan, kilos pampanguluan po tayo. Dito po naman tayo sa South Korea. Dumako, nagkasundo ang Pilipinas at South Korea na paigtingin pa ang kooperasyon sa linya ng depensa, infrastruktura, shipbuilding at paglaban sa transnational crimes. Ang mga kasunduang ito ilan lamang sa napag-usapan sa bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Ang pulong ng dalawang lider tumutok sa pagpapatatag ng bilateral cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Napag-usapan din ang pagpapalakas pa ng kooperasyon kontra transnational crime lalo na laban sa scam centers. Ayon kay President Lee, ang kanilang bansa tuloy sa pagsusulong ng peaceful coexistence sa Korean Peninsula. Habang si Pangulong Marcos naman ipinangako ang kooperasyon ng Pilipinas sa effort na ito. Ipamamalas ito ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN Summit 2026. Sinabi ni Pangulong Marcos, marami nang nakamit na milestone ng dalawang bansa kabilang ang nalagdaang bilateral free trade bill at kooperasyon sa sektor ng depensa at security. Si President Lee naman nagpasalamat sa Pilipinas sa Korean Help Desk na makatutulong aniya sa mga kasong kinasasangkutan ng South Korean nationals. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bukas, higit pa sa handa at sabik ang Pilipinas na tumanggap ng mga bagong pamumuhunan sa Pilipinas. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa APEC CEO Summit kung saan ipinaliwanag ng Pangulo ang mga malalaking negosyante sa buong mundo kung bakit dapat na maglagak ng pamumuhunan sa bansa. Sa talumpati ng Pangulo sa harap ng global CEOs, mga eksperto sa ekonomiya at senior economic leaders sa Gyeongju, South Korea, ibinida nito ang strategic location ng Pilipinas para sa pamumuhunan. Ipinunto rin ng Pangulo ang skilled workforce, galing at talento ng mga Pilipino maging ang mga commitment ng bansa sa patuloy na pagsusulong ng inobasyon at sama-samang pag-unlad. Ayon sa Pangulo, ilan lamang ang mga ito sa mga kayang ialok ng Pilipinas. Ang Marcos administration ayon sa Pangulo, bukas sa mga ideya at handang makipagtulungan upang maisakatuparan ang mga ito. Sabi ng Pangulo, ang business community mahalagang kabalikat sa pagpapaunlad ng isang ekonomiya na gumagampa ng malaking papel sa pagbubukas ng mas maraming trabaho, pagdadala ng teknolohiya at pagsusulong ng makahulugang impact sa lipunan. Ito ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ayon sa Pangulo, kaisa ng APEC sa pagsusulong ng matatag na public-private partnership at regional integration para sa pagkakaroon ng isang mas konektado at future-ready na Asia-Pacific. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinilala ng mga miyembro ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC ang pangangailangan na ituring ang mga malalaking pagbabago bunsod ng Artificial Intelligence o AI at tingnan ito bilang isang oportunidad tungo sa sama-samang pag-unlad. Sa inilabas sa Joint Declaration ng APEC leaders sa Gyeongju, South Korea, inadopt ng mga ito ang mga hakbang na layong makamta ng isang AI-based society para sa lahat. Layo ng hakbang na ito ang isang global AI society kung saan ng bawat mamamayan sa buong mundo ay pantay na tinatamasa ang benepisyo ng progreso bunsod ng pag-unlad. Ayon sa APEC leaders, kailangan yakapin ng lahat ang mga pagbabagong dala ng AI. Hinihikayat ng APEC ang lahat ng miyembro nito para sa mas pinaigting na information sharing, mga pulisiya na magpapatatag sa digital skills at competitiveness ng mga mamamayan. Kasabay na pagtangkilik sa AI, sisiguraduhin din ng APEC members na mababalanse pa rin ang seguridad ng publiko, accessibility at reliability nito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling isinulong ang strategic economic at defense priorities ng bansa sa kanyang pakikipagpulong sa mga malalaking business leaders ng South Korea sa sidelines ng APEC Summit. Magbabalita si Raquel Bayan. Muling isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang economic at defense priorities ng Pilipinas sa harap ng malalaking business leaders sa South Korea sa sidelines ng APEC 2025 Summit. Sa pagharap ng Pangulo sa malalaking business leaders ng South Korea sa sidelines ng APEC Summit, isa sa mga nakapulong ng Pangulo ang mga kinatawan ng shipbuilding giant na Hanwha Ocean kung saan natalakay ang alok na pagbibigay suporta sa submarine program ng Philippine Navy. Sa pamamagitan ito ng konstruksyon ng submarine base, pagtatayo ng local maintenance, repair at overhaul center, maging ang pagsasanay ng Filipino naval operators, maintainers at commanders gamit ang makabagong sistema. Nakapulong rin ng Pangulo ang DL Group kung saan natalakay ang isinusulong na small modular reactor project sa Pilipinas. Tungo ito sa pagkakaroon ng ligtas, malinis at stable energy supply gamit ang compact nuclear plants. Samantala, sinaksihan ng Pangulo ang paglagda ng isang supplemental agreement sa pagitan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA at ng Samsung Electromechanics Philippines Corporation. Ang kasunduang ito, sinasalamin ang commitment ng Pilipinas na makapag-develop ng competitive at investor-friendly environment para sa industriya ng high technology. Samantala, pinakinggan rin ng Pangulo ang 50.7 billion peso expansion plan ng SEMCO Executive sa Pilipinas. Plano ng kumpanya na palawakin ang kanilang operasyon sa Calamba, Laguna na makakalikha ng higit 3,000 bagong high-technology jobs para sa mga Pilipinong engineer at technicians. Employed 8,000 Filipinos in their very, very high-tech manufacturing plant. The products that they make in the Philippines are of the highest tech that you can imagine. And so that is very, very important for us. Mula sa Busan, South Korea para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagkaroon ng pagkakataon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chilean President Gabriel Boric na makapag-usap sa sidelines ng ika-32 APEC Economic Leaders Meeting sa Gyeongju, South Korea. Sa pulong, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan na may sa pinal ang Philippine-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA. Sa oras na makumpleto ito ang maging kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa Latin America. Nangangahulugang ito ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nagkasundo ang dalawang leader na i-facilitate ang paglagda sa kasunduan sa pagtatapos ng 2025. Bago ito, ang Maynila ang nagsilbing host para sa ikatlong round ng negosasyon noong Oktubre. Samantala, ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang isulong ang mas malalim na balikatan sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng distansya sa pagitan ng Chile at Pilipinas. Binigyang din ng Pangulo ang heritage at cultural affinity ng dalawang bansa na anya ay matibay na pundasyon para sa pagtatatag ng kooperasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tila nakahinga ng maluwag ang buong mundo matapos magkasundo ang Estados Unidos at China na magkaroon ng isang taong pahinga sa kasalukuyang trade war ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Sa pagtatapos ng APEC Summit 2025, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang hakbang na ito inaasahang magpapagaan sa tensyon sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa Pangulo, bagamat limitado pa ang impormasyong inilalabas ng magkabilang panig kaugnay sa naganap na malinaw na nagkaroon ng kasunduan ng dalawang bansa na magdeklara ng kapayapaan sa larangan ng kalakalan. Dagdag pa niya, nakabantay ang Pilipinas sa magiging epekto ng kasunduan ito sa kalakalan ng bansa sa China at Estados Unidos. Kahit na hindi kumpleto, nagkaayusan ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, China at saka US. So yes, I think in the end, it was good that they met.
and it was good that they came to some conclusions. We are waiting to see more. Trying to get more information. We'll see how it impacts the Philippines, our trade deals with the U.S., our trade deals with China, and I guess within ASEAN and within APEC. It really affects the entire world. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng mga overseas Filipino worker o OFW na nagtatrabaho sa Busan, South Korea. Personal na binisita ni Secretary Cacdac kasama ang iba pang opisyal ang mga OFW sa nasabing bansa. Partikular ito isinagawa sa dalawang pangunahing kumpanya, HJ and SC Company o SJ Shipping and Constructions at Shinmi Precisions Company Limited, isang mga pabrika ng mga priyasa ng sasakyan. Tinalakay sa pagbisita ang mga kondisyon sa trabaho at ang mga programang sumusuporta sa mga manggagawa. Nakipag-ugnayan ng mga opisyal sa mga OFW, pinakinggan ang kanilang mga hinaing at suhestyon at tiniyak na naipatutupad ang mga karampatang hakbang para sa kanilang proteksyon. Siniguro ni Secretary Cacdac na ang mga programa at inisyatibo ng Migrant Workers Office patuloy na nakatuon sa pagbibigay ng ligtas, maayos at marangal na trabaho para sa mga Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating national news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang paalala para po sa ating regional news. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mga local disaster response team sa Lambak, Cagayan mananatili sa mga sementeryo ngayong All Souls Day. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Tuloy-tuloy ipabantay na rescuer na nadurumo ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cagayan Valley Region sa ngaong agaw Nobyembre 2, All Souls Day. Ira ay nakadeploy ta simban sa sementeryo nga ekspektaran anyanan na aro nga tolay. Ira i mga asiste ta mapasyar ira ta minatayda, lalo yari ikawagada i medical assistance. Ade kagabi, awan pagata na responde adda nga aksidente ta unak na sementeryo. Yari laman kaya da mapa-blood pressure ina-asiste hadda. Nakisama garega pa ityampo nga ari kuruga na pato. Ekspektara na arupaga umay ta sementeryo sa ngaw nga aggaw. Yato ni balita nagafuta syudad na Tugigaraw yaw si Dina Tudaw Villacampa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Operasyon ng isang minahan sa lalawigan ng Benguet, iligal matapos mapaso ang mga permits nito, 4 na taon ang nakakalipas. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Imbutaktak ni Board Member Charmaine Mulintas Likigan nga operate ti Crescent Mining Development Corporation nga awanan iti umno a permiso ken pamalubos kadag iti umilit ti mangkayan. Sigon kinilikigan nagpaso ti exploration permit ti pagminasan nga inted ti Mines and Geosciences Bureau ti Department of Environment and Natural Resources idi pay 2021.
Karaman ang nagpaso ti Certificate of Precondition nga impaay ti National Commission on Indigenous Peoples. Gapoy dito ikitkidawan ni Board Member Likigan ti panakaisardeng ti anyaman nga aktibidad iti mining claims ti Crescent agingga iti sa anda nga makumpleto dagiti kaskenan a permiso nang nangruna iti iyanaamong dagiti umili. Maipalagip ana daan iti tensyon tinagbatan dagiti residente ti Mangkayan ken dagiti gwardiya ti pagminasan kalpasan anang isay angkat da iti protesta amang tubtob nga iti drilling operation kasamatan ti konstruksyon ti kalsada nga agturong iti exploration site. Sigon kadagiti umili awan ti pammalubos da iti konstruksyon ti kalsada lumasat kadagiti taltalon ken babbalay dagitoy. Manipo dito'y siyudad ti Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagunita ng All Saints Day sa Virac, Catanduanes generally peaceful ayon sa PNP. Ang detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Naging matuninong ang maghapon ka Nobyembre 1, 2025 sa mga kampusanto sa Virac, Catanduanes. Sigon ki Police Major Kenneth Ding Gutierrez, Chief of Police kan Virac Municipal Police Station, normal ang naging sitwasyon sa maghapon. Mayo man subuot ni nairehistrong anumang insidente asin mayo manin mga nakumpiskang mga pigpapangalad na patarom o anumang gamit sa mga sementeryo sa Virac. Dagdag pa kaini, naging marahay man ang kabilugang piglatag na security measures, public safety asin traffic management. Narealisar subot ini sa pagtatabangan kan PNP, LGU asin iba pang local and national agencies. Mientras tanto ngunya na aldaw, biglalauman na dakol pang mga pamilya ang mabisita sa mga kampusanto kung kaya padagos na nakaantabay ang kapulisan katabang ang iba pang mga otoridad nganing masyerto ang seguridad kan gabos. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iloilo City Government patuloy na nakalerto ngayong undas. Magulat si Emmy Santiagudo ng RP Iloilo. Padayon sa pagbantay ang Iloilo City Government sa mga nagkalain-lain nga patsyo hakod mapasiguro ang malinong kag matawhay nga obserbasyon sang tigkaralag 2025. Masobra 1,000 ka personnel halin sa Iloilo City Government, Iloilo City Police Office, Iloilo Citizens Action Group, Philippine Red Cross kag iban pa nga volunteer groups ang nagabulig magbantay sa mga patsyo sa syudad. Naka-standby man ang mga personnel sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga pampubliko kag pribado nga patsyo sa syudad. Samtang aktibo sa paggiya sa mga motorista sa nagkalain-lain nga mga sementeryo sa syudad ang mga katapos ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Sandig sa datos ng Iloilo City Government, ginabanta nga yara sa 100,000 ka ilonggo sa mga padulong sa mga patsyo sa syudad sa selebrasyon sang Undas 2025. Nagikan sa Iloilo, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Undas lakbay alalay sinagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa lungsod ng Iligan. Balitang hatid ni Alwidad Bashir. Nagkaiusa ang mga kawani sa gobyerno sa programa nga lakbay alalay ug ubang serbisyo sa laing-laing ahensya aron motabang sa mga mobisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga namatay dinhi sa Iligan City. Ang lakbay alalay nga programa sa Department of Public Works and Highways o DPWH Lone District Iligan uban sa ubang mga programa sa laing-laing ahensya sa gobyerno nagbantay sulod sa 24 oras sa mga nagunang sementeryo sa syudad sa Iligan. Sumala ni Jeff
Jeffrey Bulabos, 49 years old, usa sa mga personnel nga na-assign sa DPWH Loan District sa Iligan City, tradisyon nagyud daw sa ilang ahensya nga motabang sa mga biyahero matag panahon sa undas. Uban sa mga traffic enforcers gikan sa lokal nga pangamahanan sa Iligan og Philippine National Police o PNP, nagpadayong gihapon sila sa pagbantay ug pag-alalay sa atong mga biyahero. Nagpasalamat usab ang mga nagbiyahe nga pamilya, ilabi na ang mga residente mismo sa syudad sa maayong serbisyo nga gipakita sa atong gobyerno karong undas 2025. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Sinusuportahan ng Department of Budget and Management o DBM ang panukalang batas sa modernisasyon ng budget na maglalagay ng limitasyon sa unprogrammed appropriations o UAs upang maiwasan ang labis na insertions sa budget. Ayon kay Assistant Budget Secretary Romeo Matthew Balangkit, kadalasang nadodoble o natitriple ang halaga ng UA matapos ang pag-aproba ng Kongreso sa General Appropriations Act o GAA na hindi kontrolado ng DBM. Iminungkahi ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang 5% ceiling sa UA sa National Expenditure Program o NEP, ngunit ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, sapat na ang 2%. Sa 2026 NEP, umabot sa 243 billion pesos ang UA, katumbas ng 3.6% ng 6.793 trillion pesos na panukalang budget. Kung 5% ang limitasyon, aabot ito sa 340 billion pesos. Binatikos ni Global Source Partners Country Analyst Diwa Ginigundo ang UA bilang daan sa korupsyon sa pamamagitan ng insertions ng Kongreso. Hinimok niya ang DBM at mga ahensya ng gobyerno na ituon ang budget sa mga kinakailangan at kayang gastusin. Anya, dapat saklawin ng risk management ang mga emergency at sakuna at kung kulang ang pondo, maaaring gamitin ang discretionary funds ng Malacanang. Tinulugsa rin ni Balangkit ang kasalukuyang cash budgeting system na anyay hindi epektibong naipapatupad at patuloy na minamanipulan ng Kongreso. Kasama sa 44 na prioridad na panukala ng 20th Congress ang Progressive Budgeting for Better and Modernized Governance Bill na layong institutionalisihan ang cash budgeting system, treasury single account at integrated financial management information system. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Naglaan ang Department of Agriculture o DA ng mahigit 4 na bilyong piso para sa mga programa sa kaligtasan ng pagkain sa 2025. Kabilang dito ang 3.298 billion pesos para sa inspeksyon, border control at regulasyon, 1.197 billion pesos para sa integrated laboratories at 85.219 million pesos para sa suporta sa food testing. Inanunsyo ito kasabay ng Food Safety Awareness Week na pinangunahan ng DA at Department of Health na nakatuon sa sayantipikong paraan ng pagtiyak sa ligtas na pagkain. Ayon kay DA Undersecretary Alvin John Balagbag, nagsagawa ang Inspectorate and Enforcement Office ng 124 na inspeksyon at pagkondena kung saan 1.18 billion pesos na halaga ng hindi ligtas ng produktong agri-fishery ang nakumpiska. Sa 2026, iminungkahi ng DA ang 4.37 billion pesos budget para sa pagpapahusay ng mga laboratorio at regulasyon sa food safety. Muling binuhay ng DA ang Food Safety Focal Group upang pag-isahin ang mga pamantayan sa kaligtasan at tinatapos ang kasunduan sa Food and Drug Administration o FDA para sa sabayang inspeksyon ng agricultural shipments upang mapigilan ang smuggling. Inihayag ni FDA Director General Paulo Teston ang paglulunsad ng Food Safety Contact Center para tugunan ang mga alalahanin ng publiko sa paghawak, pagproseso at pamamahagi ng pagkain. Ayon sa World Health Organization o WHO, 1.6 na milyong tao sa buong mundo ang naaapektuhan araw-araw ng kontaminadong pagkain at 200 sakit ang may kaugnayan sa hindi ligtas na pagkain. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula Enero hanggang Oktubre taong 2025, inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang 175.37 billion pesos na halaga ng pamumuhunan, 42% na mas mataas kumpara sa 123.76 billion noong nakaraang taon. Sa kalaw nito ang 243 bagong proyekto at pagpapalawak sa mga sektor ng manufacturing, IT/BPM, logistics, utilities at ecozone development. Inaasahang magdudulot ito ng 6.08 billion US dollars sa export sales at halos 60,000 trabaho. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, patunay ito ng tiwala ng mga mamumuhunan sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya at geopolitika. Pinuri niya ang ecozone system dahil sa mabilis na proseso at mga insentibo gaya ng tax breaks at bukas na kalakalan o kalakalan. Nangunguna ang Japan sa mga dayuhang pamumuhunan. Sinundan ito ng Cayman Islands, South Korea, China, Singapore at Estados Unidos. Nagambag din ang mga lokal na kumpanya ng 84.31 billion pesos. Noong Oktubre, tumaas ng 163% ang pamumuhunan sa 20.66 billion pesos mula sa 28 proyekto na inaasahang magdudulot ng 1.59 billion dollars sa exports at 9,507 na trabaho. 3 malalaking proyekto na nagkakahalaga ng 16.33 billion pesos ang tinatayo sa Calabar Zone. Sa natitirang 2 buwan ng taon, naabot na ng PEZA ang 70% ng konserbatibong target na 250 billion pesos at umaasang malalampasan pa ito. Nauna nang itinakda ang mas ambisyosong target na 300 billion pesos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayan ninyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Target ng San Miguel Beermen ang ikatlong magkakasunod na panalo sa PBA Season 50 Philippine Cup kontra sa umaarangkadang Converge Fiber Xers ngayong linggo na gaganapin sa Inares Center, Antipolo. Galing sa panalo laban sa NLEX at Ginebra, nais ng Beermen na pigilan ang momentum ng Converge. Magtatapat ang San Miguel at Converge sa unang laro, kasunod ang laban sa main game sa pagitan ng NLEX at Ginebra. Target naman ng NLEX ang solong liderato habang naghahangad ng rebound ang Ginebra matapos ang 1-3 record. May kakulangan sa bench ang San Miguel dahil sa pagkakasakit ni Don Trulliano at Jericho Cruz. Ayon kay Coach Leo Austria, delikado ang opensa ng Converge na pinangungunahan ni Juan Gomez de Leaño, Justin Arana, Justine Balazar, Shawnee Winston at Alex Stockton na lahat ay may average na 14 na puntos pataas. Umaabot sa 85 puntos kada laro ang starting five ng Converge at may 6 na big men na pwedeng ipantapat kay Junmar Fajardo. Samantala, patuloy ang magandang laro ng NLEX at posibleng maging dark horse ng torneo, isang bagay na hindi dapat baliwalain ng Ginebra. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maghaharap ang National University at De La Salle University sa isang mahalagang laban ngayong linggo sa Mall of Asia Arena na posibleng maktakda ng top 2 seeds sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament Final 4. Nangunguna ang NU sa standings na may 7-2 record habang tabla sa ikalawang pwesto ang La Salle at University of the Philippines na may kaparehong 6-3 baraha. Tinalo ng NU ang La Salle sa unang round 82-78 kung saan nawala si Mason Amos dahil sa MCL injury. Mula noon, nakabawi ang Green Archers sa 4 na sunod na panalo. Ayon kay NU coach Jeff Napa, kailangan ng matinding focus kontra sa La Salle na mas pinalakas ang laro sa second round. Galing ang NU sa panalo kontra Ateneo 66-50. Kinilala ni La Salle coach Topex Robinson ang tibay ng NU at pinuri ang kanilang veteran lineup lalo na si Omar John. Binanggit niya ang patuloy na pag-improve ng kanyang koponan matapos ang 84-72 panalo kontra University of the East. Samantala, nasa Final Four race pa rin ang Adamson University na may 5-4 record, isang laro lang ang agwat sa La Salle at UP. Nakamit ng Falcons ang 97-96 overtime win kontra UST na tinapos ang sweep sa eliminations laban sa Tigers. Umaasa naman si Coach Nash Rosella na mapanatili ang momentum lalo na sa tulong ni Cedric Manzano, Monty Montibon at Mati Erolon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, kumamada ang crisscross ng panalo kontra VNS 25-14, 25-15 at 25-21 sa Spikers Turf Invitational Conference 2025 sa larong ginanap sa Paco Arena sa Maynila.
Dahil sa panalo, tabla na sila sa Signal sa 2-0 record, muling nagbabadya ang kanilang matinding tunggalian matapos magharap sa huling tatlong finals. Bumida si Noel Compton ng Chris Cross na may 14 na puntos mula sa 10 attacks, 3 blocks at isang service ace. Anya, isang snap lang ay pwede silang matalo kaya't seryoso ang paghahanda nila laban sa batang koponan ng VNS. Matapos ang quick hit ni Luca Mamone para sa 20-13 lead, sinubukan ng VNS na bumawi sa pangunguna ni RK Medino at Kimi Liray na nagpalapit sa score sa 20-22. Ngunit nawala ang momentum matapos ang service error ni Medino at tinapos ni Campton ang laban sa 2 sunod na puntos. Tumagal lamang ng 67 minuto ang laro. Nagambag si Jayron Requinton ng 13 puntos habang sina Jude Garcia at Kim Malabunga ay may 8 at 6 na puntos ayon sa pagkakasunod. Si Adrian Villados ay naghatid ng 20 excellent sets at may 4 na puntos sa kabila ng pagkawala ni Nico Almendras, Chu Nyiginga, Isay Marasigan at Manuel Sumanggid dahil sa sakit. Bumagsak sa 0-2 ang VNS at susubukang bumawi kontra UST Gameville sa linggo. Nanguna sina Medino at Liray na may tig-siyam na puntos sa ilalim ng paggabay ni Assistant Coach JP De Guzman. Si Head Coach Ralph Ocampo ay kasalukuyang namumuno sa Team Caloocan sa beach volleyball ng Batang Pinoy 2025. Susunod na makakarap ng Chris Cross ay ang Signal sa linggo na gaganapin sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinakadakilang biyaya at tunay na tahanan ng birthday highlight ng pagbati ni Julia Montes sa karelasyong si Coco Martin kahapon, November 1. Buong message ng aktres, quote-unquote, "Wishing you a very happy birthday. You are our greatest blessing and my truest home. May this year bring you more peace, joy, and everything you have worked so hard for. So proud of you." At Coco Martin _PH. May mga nagsasabing kasal na nga, di umano sila at may 2 anak na, pero wala pa rin silang sinasabi kaya mananatili yung espekulasyon lamang. Nauna nang naipaliwanag ni Coco na kaya producer na rin si Julia
ng FPJ's Batang Quiapo ay dahil ito na pala ang namamahala ng finances ng teleserye. Quote and unquote, kung mapapansin nyo, nandun siya sa Batang Quiapo ngayon as a producer kasi dalawa kaming nagtutulungan eh. Ang ginagawa ko kasi, lahat ng mga finances siya. Basta sa creative ako lahat sa production, lahat. Kaya kaming dalawa, sabi ko nga, ang ginagawa ko talaga as a partner. Yan ang paliwanag ni Coco sa broadcaster na si Karen Davila. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, viral ngayon ang Piolo Pacquiao. May mga collage na nga ng photo ng aktor na si Piolo Pascual at boksingero na si Eman Bacosa na anak ng boxing champion na si Manny Pacquiao. Nanalo si Eman sa undercard ng Thrilla in Manila 2 noong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Pero yun nga, mas napansin ang similarities nito kay Papa P kesa dun sa similarities niya sa kanyang tatay na si Pacman. Kaya naman, pinag-collage na sina Piolo, Eman at Manny at tinawag na ito. Talagang pinag-merge na, Piolo Pacquiao. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagwawakas ng ating segmento, wala nang ang pakialam ang kapamilya actress na si Cyril Manabat kung issue ang pagpapaayos niya ng ilong. Pinagmalaki pa nga niya ang pagpapagawa niya ng kanyang ilong. Proud pa nga raw ang former child star na naging housemate na din sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Aniya, sa isang panayam, quote and unquote, "It's not an issue, I'm proud of it, and I'm happy to advocate about it kasi empowering din siya sa mga tao na may insecurities. There is nothing wrong naman with making yourself more attractive." Dagdag pa niya, quote and unquote, "If it's not a huge deal to me, I don't mind what it is to them." Nalo lang nagsalita si Cyril na wala rin siyang pakialam sa mga nakikialam sa pagsusuot niya ng sexy outfits sa kabila ng pamimintas ng iba dahil 21 years old pa lang siya. In fact, sa isang post niya, mas daring pa nga siya habang nagpo-promote ng lechon. Comment ng iba, si Cyril na nga ang bagong Andrea Brillantes ng ABS-CBN. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lamang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Susan Aison at Justin Ocia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at syempre sa tagapaghatid natin ng ating showbiz balita, ulit si Steph Vicente. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.